Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 751. Halika. Agad na sumugod si Yesuan at kinuha ang tatlong singsing. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang Great Emperor Intent Seal ay nasa 20%. Nandito si Ching Wu at ang dalawa pa upang magsanay, kaya hindi sila nagdala ng marami sa kanilang mga singsing. Sapat lang para kay Yesuan na makalusot ng isang beses. Gayunpaman, ang isang beses ay sapat na. 36 overlapping shadows, throbbing earth 256 layers. Pagkatapos makapasok, ang lakas ni Yesuan ay tumaas. Baliw niyang inatake ang dragon-patterned golden armor. Boom! 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 Hinawakan ng dragon-patterned golden armor ang Wolf-Fang sword sa isang kamay at ang General Seal sa kabilang kamay. Tinalo nito ang mga pag-atake ni Yesuan isa-isa. Sa sandaling ito, ang lakas ni Yesuan ay halos kapareho ng sa dragon-patterned golden armor. Yesuan, pupunta ako at tutulong. Alam ni Ching Wu na wala siyang maitutulong, kaya sumigaw siya. Tahimik na tumango si Yesuan. Kaya niyang hawakan ang dragon-patterned golden armor ng mag-isa. Sa kabilang panig, kahit na hindi sumali si Ching Wu, ang apat na deputy generals ay walang magawa kay Hermit Suan Zhongzhang at Tai Sword God. Ngayong sumali na si Ching Wu, ang apat na deputy general ay natalo lahat sa loob ng ilang segundo. Ipagkalat ang kanilang mga sandata at antalahin sila sa muling pagsasama-sama. Sigaw ni Ermitanyo Suan Zhongzhang. Kaagad, ginulo ng tatlo ang mga sandata at inihagi sa apat na sulok ng pangunahing bulwagan. Sumunod, silang apat ay nakikipaglaban sa dragon-patterned golden armor. Yesuan, itong dragon-patterned golden armor ay hindi masisira. Sakupin ang General Seal. Tai Sword God sumigaw. Natural na alam ito ni Yesuan. Gayunpaman, ang General Seal ay nasa kamay ng dragon-patterned golden armor. Hindi ganoon kadaling sakupin ito. 36 overlapping shadows, throbbing earth 256 layers. Si Yesuan at ang tatlo pa ay naglunsad ng grupong pag-atake sa dragon-patterned golden armor. Si Hermit Suan Zhongzhang ang pinakamalakas sa tatlo. Tulad ni Yesuan, ginamit niya ang 36 overlapping shadows bilang kanyang pangunahing atake. Kasabay nito, ang kanyang throbbing pulse of the earth ay nag-evolve din sa 128 layers, isang hakbang lang ang layo mula sa disintegration profound. Siya ay natigil sa antas na ito ng higit sa 10 taon at hindi pa rin umabot sa ika-256 na antas upang maunawaan ang disintegration profound. Susunod, ang pangatlo sa mga tuntunin ng lakas ay si Ching Wu. Ang kanyang sevenfold fire dragon sword ay napakalakas. At sa malaperigon na banal na sandata na iyon, ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa mountain man na si Xuanzong. Sa kabilang banda, ang Tai Sword Deity ay medyo mas miserable. Wala siyang quasi-supreme divine weapon, kaya ang lakas niya ang pinakamahina. Dahil dito, nagkusa siyang samantalahin ang pagkakataon, muli niyang tinalo ang mga Longblade Deputy Generals na naghahanda na mag-regroup. Ngayon, nakikipagtulungan si Yesuan kasama ang Green Fire at Mountain Man na si Xuanzong upang salakayin ang dragon-patterned golden armor. Sa kasamaang palad, napakalakas ng defensive power ng dragon-patterned golden armor na kahit ang todo atake ni Yesuan ay hindi makapag-iwan ng marka dito. Sa makatuwid, magagamit lamang niya ang kanyang talino upang makuha ang pangkalahatang selyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Biglang isang malakas na ingay ang pumasok sa tenga ng lahat. Nagulat si Yesuan at ang tatlo pa. Napalingon sila at nakitang bumukas muli ang mga pinto sa main hall. Hindi maganda, si Yesuan at ang tatlo pang iba ay sumigaw sa kanilang puso. Sa sandaling ito, nakakita sila ng kabuoang 10 tao. Ang natitirang 4 na puwersa ay natipon din ng 5 elemento at binuksan ang mga pinto sa pangunahing bulwagan. Ang pamilya Tuuba, ang pamilya Li, ang pamilya Yang, at ang pamilya Shangguan ay nandoon lahat. Sino bang mag-aakala na may magpapatalo sa atin dito? Ang mga mata ng master ng Li family ay kumikislap ng damapo ang kanyang tingin sa kaliwang kamay ng dragon-patterned golden armor. Ang pangkalahatang selyo, yan ang pangkalahatang selyo, bulalas ng isang tao, pumunta ka,
Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang 10 tao. Umalis. Sumigaw si Yezuan na may time na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang pansamantalang iwasan ang pag-atake. Si Qingwo at ang dalawa pa ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling nagtipon sa paligid ni Yezuan. Nagkataon, pagkatapos makapasok ang mga taong ito, ang dragon-patterned golden armor ay tumigil sa pag-atake kay Yezuan at sumugod sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Sa orihinal, maaari lamang niyang sugpuin ang dragon-patterned golden armor. Ngayong napakaraming tao ang dumating, maaaring makuha niya ang pangkalahatang selyo. Yezuan, may ideya ka ba? Biglang lumingon si Qingwo at nagtanong. Oo, kailangan ko ng malaking halaga ng heavenly treasures. Tumango si Yezuan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react na silang tatlo. Matapos makuha ni Yezuan ang kanilang universe rings, ang kanyang cultivation level ay biglang tumaas ng isang level. Ang labanang ito ay hindi maiiwasan. Dahil iyon ang kaso, dapat tayong apat ay magsanib puwersa at patayin muna ang lahat ng mga taong ito. Kumislap ang mga mata ni Qingwo. Ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan, tulad ng mga ibon na namamatay para sa pagkain. Wala silang anumang pakikitungo sa apat na mahusay na pamilya, kaya natural sa kanila na patayin silang lahat para kumita. I think so too. Gayunpaman, ito ay pinakamahusay na bigyang pansin ang nakabalabal na lalaki mula sa Shangguan family. Pakiramdam ko ay may mali sa kanila, paalala ni Hermit Suan Zhongshan. Sa katunayan, kahit wala siyang paalala, papansinin sila ni Yezuan. Ang 6 na tao mula sa Shangguan family ay masyadong kakaiba. Nakasuot sila ng itim na balabal at itim na scarf sa mukha ng walang dahilan. Kahit sino ay maghahinala sa kanila. Halos pinag-usapan ng apat ang kanilang diskarte at agad na sumugod. Napakalakas ng dragon-patterned golden armor, ngunit hindi rin mahina ang family heads ng 4 great families. Bawat isa ay may hawak na quasi-supreme spiritual treasure sa kanilang mga kamay at galit na pinipigilan ang dragon-patterned golden armor. Darating na sila. Napansin ng isang eksperto mula sa Li family si Yezuan at ang 3 pang tao at nagmamadaling sumigaw. Kayong mga lalaki, pumunta at patayin silang apat. Sigaw ng family head ni Yang. Mayroon lamang isang general sale, ngunit mayroong 5 puwersa dito. Sa makatuwid, isang madugong labanan ang mangyayari. Bagaman isa lamang sa 6 na tao ang mula sa pamilya Yang, naabot nila ang isang pinagkasunduan. Mabilis na sumugod silang 6 kay Yezuan at sa 3 pang tao. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Mamatay ka. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang spiritual rhino sword at agad na inatake ang 6 na tao. Ganoon din ang ginawa ni Qingwo at ng 2 pang tao. Boom! 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 Hindi mabilang na mga ilaw ng sable at anino ng espada ang nagbanggaan, at umiip ang hangin. Napakalakas ng galaw na tila yumanig sa buong bulwagan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay, ang 6 na tao ay hindi nakayanan ang paratang ni Yezuan at ng iba pang 3 tao at pinatay sa isang kisap mata. Anong biro? Ang panig ni Yezuan, maliban sa Tai Sword God, lahat ay may quasi-supreme divine weapons. Si Yezuan ang pinakamalakas sa 4 na tao. Isang 6 na tao lamang ang hindi makakayanan ng isang round ng mga paputok na pag-atake mula sa kanila. Interspatial rings, kunin mo na. Nagmamadaling kinuha ni Yezuan ang interspatial ring ng 6 na tao, at tumaas ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi ito sapat. Kumunot ang noo niya. Kahit napatayin niya ang family heads ng 4 na mahusay na pamilya, hindi ito sapat para sa kanya na masira muli. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay maaaring mapabuti pa. Patayin muna natin sila. Wala nang pakialam si Yezuan. Kasabay nito, sumigaw ang Shangguan family head, hahawakan ko ang dragon-patterned golden armor. You guys go. Ang 3 pang family heads ay huminto, ngunit pagkatapos ay naalala nila na ang dragon-patterned golden armor ay hindi isang bagay na kayang harapin ng mga ordinaryong tao. Kahit na mag-isa ang Shangguan family head, hindi niya makukuha ang general sale. Sa sandaling iyon, mas mabuting patayin muna si Yezuan at ang 3 pang tao. Qingwo, dahil nililigawan mo si kamatayan, huwag mo akong sisihin. Sigaw ng Li family head.
Kabanata 752. Dati, nalampasan na ni Yezuan si Ching Wu sa mga tuntunin ng lakas. Ngayong nakagawa na siya ng panibagong tagumpay, ang tatlong family heads ay walang kapantay para sa kanya. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Nagningning ang mga mata ni Yezuan habang buong lakas siyang naglalaslas. 36 overlapping shadows, 256 layers ng earth pulse. Boom! Nagulat ang Li family head habang nagmamadaling hamarang gamit ang kanyang quasi-supreme divine weapon. Kung ito ay isang ordinaryong high-grade ethereal divine weapon, ito ay nabasag na ni Yezuan. Gayunpaman, ang Li family head ay may hawak na quasi-supreme divine weapon. Kahit nasa disintegration ultimacy ni Yezuan, hindi niya ito kayang sirain. Gayunpaman, ang pag-atake ni Yezuan ay napakalakas. Namanhid ang mga kamay ng Li family head nang biglang dumaikit sa kanyang dibdib ang quasi-supreme divine weapon. Ang ilan sa kanyang mga tadyang ay nabasag ng malakas na pag-atake ni Yezuan, at siya ay pinalipad. Nagulat ang Touba at Yang family heads. Hindi nila inaasahan na si Yezuan ang pinakamalakas na tao sa panig ni Ching Wu. Habang sila ay nabigla pa, 7 matutulis na talam ang biglang lumipad patungo sa Li family head. Bang! 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 Pagkaraan ng ilang mahinang tunog, ang ulo ng Li family head ay sumabog at naging bangkay. Kasabay nito, ang Chen Kunling ng Li family head at ang quasi-supreme divine weapon sa kanyang kamay ay lumipad patungo kay Yezuan. Huwag kayong magmadali, mamamatay din kayong dalawa. Muling naglaslas si Yezuan. Ang Touba at Yang family heads ay malungkot. Si Yezuan ay talagang 2 beses na naglaslas sa kanila sa isang iglap. Pagod na sila sa pagharang sa mga pag-atake ni Ching Wu at Mountain Man Zuan Zhongshan. Ngayong kailangan nilang harapin ang pag-atake ni Yezuan, agad silang tumakas at naghanda na umalis sa pangunahing palasyo. Ang General Seal ay hindi na isang bagay na maaari nilang makuha. Gusto mong umalis, manatili, panipi. Nakita ni Yezuan na ang kanyang 2 pag-atake ay nabigo at nagmamadaling hinabol sila. Ang Touba at Yang family heads ay may mas malakas na pangangatawan kaysa kay Ching Wu at sa 2 pa. 35% ng kanilang Great Emperor intent ay nasealed. Gayunpaman, hindi sila kasing bilis ni Yezuan. Nakuha ni Yezuan ang kanyang mga kamay sa Chen Kunling at ang quasi-supreme divine weapon, kaya agad niyang nilamon ang mga ito. Ang halaga ng isang quasi-supreme divine weapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 interspatial ring. Matapos itong dalhin ni Yezuan sa Tainan City, gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang selyo ng kalooban ng dakilang emperador ay nasa 25%. Kayong dalawa, mamatay. Ang physique ni Yezuan ay itinaas sa isang ganap na bagong antas, at agad siyang naglaslas ng ilang beses gamit ang kanyang espada. Ang liwanag ng espada ay kasing bilis ng kidlat at direktang tumama sa parang kataas-taasang banal na sandata ng mga ulo ng pamilyang Touba at Yang. Fu! Pareho silang nagluwa ng isang bibig ng dugo nang sila ay sabog palabas ng pangunahing bulwagan. Nagmamadaling sumugod si Yezuan, ngunit sa sandaling ito, may ilang figure na biglang pumasok sa kanyang paningin. Direkta nilang pinatay ang patriarch ng pamilya Touba at ang patriarch ng pamilya Yang, at kinuha ang kanilang quasi-supreme divine weapons. Ano? Nagulat si Yezuan. Hindi niya akalain na may kaunting mga taong nagtatago sa labas ng main hall. Lahat sila ay mula sa Shangguan family. Nakasuot sila ng itim na damit, at ang kanilang mga mukha ay hindi maaninag. Eksaktong 5 sila. How dare you steal my things? You are courting death. Walang pakialam si Yezuan kung gaano kahiwaga ang kabilang partido, at direktang umatake. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang ibigay ang isa sa 2 pinakamataas na banal na sandata sa Tai Sword God, ngunit ngayon ay inagaw ito. 36 na magkakapatong na anino. 256 layers ng Earth Pulse. Isang liwanag ng espada ang kumislap, ngunit ang ikinagulat ni Yezuan ay ang kanyang espada ay naharang ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na may hawak na parang supremo na banal na sandata. Paano ito posible? Nagulat si Yezuan. Ang kanyang espada ay sapat na para patayin ang Touba family head at Yang family head, ngunit paano ito haharangan ng lalaking ito mula sa Shangguan family? Ito ay hindi lohikal.
Sok, sok, sok. Sa sandaling ito, ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay biglang tumawa ng tuyo, at agad na tinanggal ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mukha. Nang makita ni Yezuan ang kanyang mukha ng malinaw, ang kanyang katawan ay nanginig. Kilala niya ang taong ito. Jiang Tianjin, ikaw ba? Bulalas ni Yezuan. Tama, ang taong hamarang sa kanyang espada ay si Jiang Tianjin, na nagsugat sa kanya ng triple heaven burning flame at naging dahilan upang siya ay makulong sa Heaven's Prison. Noong una ay inakala niya na si Jiang Tianjin ay nagtatagal sa isang sulok, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya muli. Bukod dito, nakapasok na siya sa antas ng Half Supreme Master at nagawa niyang harangan ang kanyang espada. Oo, ako ito. Tinanggal ni Jiang Tianjin ang kanyang hood, ngunit may ilang kakaibang itim na pattern sa kanyang mukha, na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Naramdaman ni Yezuan na may mali, at agad na sumigaw, hinayaan kitang makatakas sa araw na iyon. Ngayon ang araw na mamatay ka. Wala siyang pakialam sa anumang bagay, at direktang umatake. Pakiramdam niya ay medyo mahirap harapin si Jiang Tianjin ngayon. Boom! Muling natalo ang atake ni Yezuan. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumugod, bahagyang kumulo ang sulok ng bibig ni Jiang Tianjin, at sumigaw siya, formation. Pagkatapos, kumalat ang apat na lalaking nakaitim na nakasuot sa likuran niya, at galit na naghagis ng mga parol. Nakilala ni Yezuan ang mga parol na ito. Sila ang mga Spectre Lantern. Spectre Formation, bitag. Sa isang iglap, nakaramdam ng matinding pressure si Yezuan. Ito ang mga kalooban ng pinakamataas na Great Emperors. Ano? Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung bakit mabilis na nakalusot si Jiang Tianjin. Sumapi pala siya sa Spectre Sect. Sa sandaling ito, mayroong higit sa 100 Spectre Lantern na lumulutang sa himpapawid, at ang mga kalooban ng higit sa 100 pick na Great Emperors ay idiniin si Yezuan, na naging dahilan upang mahirapan siyang makalusot. Hindi ako makagalaw. Nagulat si Yezuan. Bagamat isa na siyang Half Supreme Master, at may 25% ng kanyang katawan na tinatakan ng mga kalooban ng Great Emperors, hindi pa rin siya isang tunay na Supremo. Tanging ang soberanong gininto ang katawan ng ganap na makakalaban sa mga kalooban ng mga dakilang emperador. Sok, Yezuan, hindi mo akalain na mahuhulog ka pa rin sa kamay ko, di ba? Lumakad si Jiang Tianjin na may nakakatakot na ngiti. Swish! Ngunit sa sandaling ito, ang ilang mga tunog na tumutusok ay umalangaw, at ang ilan sa mga Spectre Lantern ay nabasag. Nililigawan mo si kamatayan. Kumislap ang mga mata ni Jiang Tianjin, at mabilis niyang nilasla si Qingwo at ang iba pa. Boom! 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 Ang apat sa kanila ay pinalipad, at ang Tai Sword God ay malubhang nasugatan. Ay hindi, nagdilim ang mukha ni Yezuan. Pakiramdam niya ay masasaktan siya sa pagkakataong ito. Ngayon lang niya naalala na nakapasok si Jiang Tianjin sa Third Order Great Emperor Realm dahil sa kalooban ng Great Emperor na ipinagkaloob ng Ninth Heaven Sword God. Pagkatapos, ang Ninth Heaven Sword God ay maaaring nauugnay sa Spectre Sect. Sa pagkakataong ito, pumunta si Jiang Tianjin sa Sunflame Sacred Dynasty, at maaaring sumali siya sa Spectre Sect. Pagkatapos, maaaring nakilala siya at nakapasok sa Half Supreme Master Realm. Ang isang maliit na butil ng liwanag ay nangangahas na makipagkumpetensya sa maliwanag na buwan. Biglang nanlamig ang mukha ni Jiang Tianjin, at nagbago ang kanyang pagkatao. Dati, pinagsisihan niyang hindi niya pinatay si Yezuan kanina, na naging sanhi ng pagpapahirap sa kanyang ama. Ngayon, puputulan niya si Yezuan gamit ang kanyang espada. Napatikip si Yezuan ng kanyang mga ngipin. Gusto na niyang umalis, ngunit ang pormasayo na nabuo ng daan-daang pick na Great Emperor's Ghost Lanterns ay natrap siya ng mahigpit, kaya hindi siya makagalaw. Kabanata 753. Si Yezuan ay handa ng mamatay. Parang this time, dito na talaga siya mamamatay. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi kasing sama ng inaakala niya. The Nether Sect. Hindi ko inaasahan na mabubuhay pa sila hanggang ngayon. Anak, makikipagdeal ako sayo. Sayo na ang General Seal. Wasakin sila. Biglang may umalangaw na boses sa main hall. Boses iyon ni General Wolfang. Sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang daan-daang lumulutang na Spirit Lantern. Bang! Bang!
Bang! Habang isa-isang sumasabog ang mga spirit lantern, unti-unting nawala ang pressure kay Yezuan. Ay hindi, nagbago ang ekspresyon ni Jiang Tianjin. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang espada, naghahanda na patayin si Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay naharang ng dragon-patterned golden armor. Nagulat si Yezuan. Tinutulungan siya ni General Wolfang sa kritikal na sandaling ito. Gayunpaman, mula sa sinabi ng matagal na kamalayan ni General Wolfang, ang Nether Sect ay umiral ng libu-libong taon. Sumasang-ayon ako. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sumagot si Yezuan ng malakas. Nang marinig ang kanyang tugon, iwinagayway ng dragon-patterned golden armor ang kamay nito at ibinato ang General Seal kay Yezuan. Binawasan na ni Yezuan ang kanyang bilis. Nagmamadali siyang tumakbo at sinalo ang General Seal. Sa sumunod na sandali, isang abiso ang tumunog sa kanyang isipan. Ding! Natuklasan ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Matutunan ba ito ng host? Natigilan si Yezuan saglit, pagkatapos ay agad na nakumpirma. Ding! Natutunan ng host ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ang General Seal ay isang tray lang talaga. Sa pamamagitan ng selyo ng general, makokontrol ng isa ang buong libingan ng general. Gayunpaman, kung matutunan ng isang tao ang 10,000 Divine Thoughts Technique, makokontrol ng isa ang buong libingan ng general kahit na wala ang General Seal. Habang si Yezuan ay nagsasaya pa rin, ang dragon-patterned golden armor ay lumitaw sa kanyang harapan. Itali mo sa dugo. Ang boses ni General Wolfang ay umalingaw sa mga tainga ni Yezuan. Nagmamadaling pinutol ni Yezuan ang kanyang daliri at bahagyang tinapik ang dragon-patterned golden armor. Sa susunod na sandali, ang dragon-patterned golden armor ay nasisipsip sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang sugat, na iwan lamang ang Wolfang sword. Ang dragon-patterned golden armor ay matagumpay na nakagapos sa iyo. Lumabas ka. Nahuli ni Yezuan ang Wolfang sword at agad na na-activate ang dragon-patterned golden armor. Kotsa, si Jiang Tianjin at ang iba pa ay nakakita lamang ng isang kislap ng gintong liwanag bago si Yezuan ay binalot ng dragon-patterned golden armor. Tinakpan ng dragon-patterned golden armor ang buong katawan ni Yezuan. Kahit ang kanyang mga mata ay nakatago, ngunit nakikita ni Yezuan ang kanyang paligid sa pamamagitan ng armor. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa kanyang anyo na Ultraman. Ang kanyang depensa ay hindi malalampasan. Damn it, pumasok ka sa formation. Sigaw ni Jiang Tianjin sa mahinang boses. Kaagad, ang apat na tao sa likod niya, pati na rin ang master ng Shangguan family na humawak sa Golden Dragon Patterned Armor, ay naghagis ng mga parol pagkatapos ng mga parol. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang mga spirit lantern na ito ay ganap na walang silbi laban kay Yezuan, na nakasuot ng Dragon Patterned Golden Armor. Hawak ni Yezuan ang Spiritual Rhino Sword sa kanyang kaliwang kamay at ang Wolfang Sword sa kanyang kanan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Jiang Tianjin at sa lima pa. Walang kwenta. Fair na, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Jiang Tianjin, at agad siyang lumingon. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Biglang sumara ang pinto ng main hall. Hindi pa bahuli ang lahat para umalis. Si Yezuan, na nakasuot ng dragon-patterned golden armor, ay dahan-daang naglakad patungo sa 6 na tao. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jiang Tianjin na parang may 10,000 alpaka na tumatakbo sa kanyang puso. Nagsisi na naman siya, kung alam niya ng mas maaga, tuwirang aatake at papatayin niya si Yezuan nang matrap niya si Yezuan. Noong una ay gusto niyang pahirapan si Yezuan ng isang beses, ngunit hindi niya inaasahan na ang natitirang kamalayan ng Wolfang General ay madudurog ang lahat ng mga Spirit Lantern, nahahayaan si Yezuan na makatakas. Hindi lang iyon, ngunit siya rin ang nagkusa na ibigay ang General Seal kay Yezuan. Ngayong nakasuot na si Yezuan ng Dragon-Patterned Golden Armor, hindi na siya isang taong makakalaban nila. Anong dapat nating gawin, Division Leader? Tanong ng Master ng Shangguan family na nakakunot ang noo. Malungkot ang mukha ni Jiang Tianjin. Ngayon, isa lang ang pagpipilian nila, at iyon ay ang patayin si Yezuan. Patayin! Sa sandaling matapos siyang magsalita, pinangunahan ni Jiang Tianjin ang iba pang 5 tao at sinugod si Yezuan. Masobrahan mo ang iyong sarili. Malamig na bamantong hininga si Yezuan at sinalubong sila ng direkta.
Gamit ang dragon-patterned golden armor, hindi na niya kailangan pang ipagtanggol. Kulang na lang umatake siya ng buong lakas. Sa 6 na tao, bukod kay Jiang Tianjin, ang iba pang 5 ay hindi masyadong malakas. Maaaring patayin sila ni Ye Zuan sa 2 strike. 36 overlapping shadows, throbbing pulse of the earth 256 layers. Ang Great Emperor intent ni Jiang Tianjin ay umabot sa 40%, na 15% na mas mataas kaysa kay Ye Zuan. Gayunpaman, pinigilan lang niya si Ye Zuan sa antas ng cultivation. Si Ye Zuan ay mayroon na ngayong 2 quasi-supreme divine weapons at ang dragon-patterned golden armor. Maaari rin niyang kontrolin ang 4 na Changdao deputies. Kasama si Qing Wu at ang 2 pa, malapit sa 0 ang tsansa ni Jiang Tianjin na manalo. Bang! 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 Sa isang laban na ito laban sa 6 na labanan, si Ye Zuan lamang ay sapat na. Hindi niya kailangan ng tulong ng Changdao deputies o Qing Wu at ng 2 pa. Habang hawak ang Wolf Fang Sword at Spiritual Rhino Sword, hinulungan niya ang mga pag-atake ni Jiang Tianjin at pinatay ang 5 pang katulong. Matapos mamatay ang 5 iba pang lalaking nakasuot ng itim, si Jiang Tianjin ay nawalan ng pag-asa. Para siyang sulok na hayop na nakikipaglaban. Hindi niya kayang saktan si Ye Zuan. May suspense ba sa laban na ito? Lamon, kinuha ni Ye Zuan ang 5 interspatial ring at ang 2 quasi-supreme divine weapons. Mayroong maraming pinakamataas na Great Emperor intent sa 5 interspatial ring. Sa kabuuan, mayroong 500 sa kanila. Ang mga bagay na ito ay nakatulong kay Ye Zuan na makalusot muli sa kanyang cultivation level. Sa sandaling ito, ang Great Emperor intent ni Ye Zuan ay umabot na sa 30%. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang Great Emperor intent ay umabot na sa 30%. Nang marinig ang abiso, nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan at naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, hindi ito naharang ni Jiang Tianjin at pinalipad siya. Bumangga siya sa batong haligi ng pangunahing palasyo at tumalsik ang isang subo ng dugo. Jiang Tianjin, naisip mo bang darating ang araw na ito? Dahan-daang lumakad si Ye Zuan. Samandal si Jiang Tianjin sa poste na may maputlang mukha at malamig na sinabi, nagsisisi akong hindi kita pinatay. Hehe, huli na para magsisi. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan habang siya ay nakangiti. The winner takes all. Patayin mo ako kung gusto mo. Hindi na binalak ni Jiang Tianjin na lumaban pa. Alam niyang hindi siya mabubuhay ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang ibang plano. Kung hindi siya mamamatay ngayon, papatayin niya ang kanyang daan pabalik sa Eastern Continent at papatayin ang buong pamilya ni Ye Zuan. Sige, ayon sa gusto mo. Sa pagkakataong ito, ayaw na ni Ye Zuan na mag-aksaya pa ng mga salita, dahil magbabago ang mga bagay kung maantala siya. Masyado siyang mabagal noong nakaraan, na nagbigay kay Jiang Tianjin ng pagkakataon na samantalahin siya. Ayaw ni Ye Zuan na muling gawin ang parehong pagkakamali, kahit na ang resulta ay napagpasyahan na. Mamatay. Isang malamig na liwanag ang kumislap at ang ulo ni Jiang Tianjin ay nahiwalay sa kanyang katawan. Gamulong ang ulo niya sa lupa. Dilat ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Ye Zuan. Sa wakas, nakaganti na siya. Sa wakas ay makapagpahinga na si Wei Zhenchen sa kapayapaan. Nalutas din ng pagkamatay ni Jiang Tianjin ang puot sa puso ni Ye Zuan. Ang galit na iniisip niya sa lahat ng oras na ito ay tahimik na nalutas. Bagamat 2 beses na siyang pinahirapan ni Jiang Tianjin, pamangkin pa rin siya ni Jiang Xinyan. Bukod dito, naruroon din ang Tai Sword God. Hindi niya kayang pahirapan ang kanyang bangkay. Bitik. Pagkatapos ng kamatayan ni Jiang Tianjin, binawi ni Ye Zuan ang dragon-patterned golden armor at inihayag ang kanyang tunay na anyo. Kabanata 754. Si Qing Wu at ang 2 pa ay naglakad na may pagtataka. Akala nila ay mamamatay na si Ye Zuan, ngunit kumilos ang Wolf Fang General. Anak, ngayong nasa kamay mo na ang General Seal, ang libingan ng general ko ay iyon na. Gayunpaman, sana ay pumayag ka sa isang kondisyon ko. Muling tumunog ang boses ng Wolf Fang General. Senyor, magsalita ka. Naman, itinaas ni Ye Zuan ang kanyang ulo at sinabi, noon, ako ang may hawak sa pagpuksa sa Nether Cult,
pero hindi ko inaasahan na ito ay tuluyang mapuksa kaya naman, gusto kong bunutin mo ito para hindi na muling lumaki. Ito ang aking kahilingan, at ang aking huling hiling. Panipi, sabi ng Remnant Consciousness ng Wolfang General. Sige, pumayag ako. Direktang sumagot si Yezuan nang walang kaunting pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa Wolfang General, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay bumagsak na. Iyon ang dahilan kung bakit iniligtas ng Wolfang General ang kanyang buhay. Ngayon, paanong hindi siya papayag sa ganoong kaliit na kahilingan mula sa Wolfang General? Binata, huwag mong maliitin ang Nether Cult. Ang Nether Cult ay may lihim na pamamaraan na maaaring puwersahang isil ang katawan ng isang tao gamit ang kalooban ng isang Thick Great Emperor. Bilang resulta, mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa Nether Cult. Si Jiang Tianjin, na pinatay mo ngayon, ay pinalaki gamit ang pamamaraang ito. Malaking bahagi ang ginampanan ng Nether Cult sa pagkawasak ng sinaunang Saint Dynasty. Kung ang kasalukuyang sinaunang Saint Dynasty ay hindi kayang sugpuin ang Nether Cult, natatakot ako na ang sinaunang Saint Dynasty ay susunod sa mga yapak nito. Mataimtim na tumango si Yezuan pagkatapos marinig iyon. Senyor, iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito. Ang sinaunang dinastiyang santo na pinanggalingan ng Wolfang General ay ang hinalinhan ng Sunflame Sacred Dynasty. Ang maharlikang pamilya ay may parehong apelyido. Dahil iyon ang kaso, maaari na akong umalis ng payapa. Ang kasalukuyang may-ari ng libingan ng general ay ikaw. Binata, sana ay hindi mo ako pababayaan. Ang boses ng Lobofang General's Remnant Consciousness ay naging mahina at hamina. Alam ni Yezuan na ang Remnant Consciousness ay naglaho sa sarili nitong pagsang-ayon. Naunawaan din ni Yezuan ang inaasahan ng Wolfang General. Inaasahan ng Wolfang General na masisira niya ang Nether Cult at makapasok sa Supreme Being Realm. Ngayong mayroon na siya ng Dragon Patterned Golden Armor, kung hindi pa rin siya makakapasok sa Supreme Being Realm, ibibigo niya ang Wolfang General. Yezuan, binabati kita sa pagbaba ng libingan ng general. Binati ni Ermitanyo Zuanzong. Sa katunayan, kahit si Yezuan ay hindi inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Gusto niyang sakupin ang General Seal gamit ang sarili niyang lakas, ngunit sa huli, si General Wolfang ang nagligtas sa araw na iyon. Tingnan natin ang libingan ng general. Muli nilabas ni Yezuan ang General Seal. Bagamat natutunan niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique at kayang kontrolin ang libingan ng general, maraming mekanismo sa libingan ng general. Sa General Seal lamang malalaman kung nasaan ang mga mekanismo. Sa katunayan, may isa pang landas sa pangunahing bulwagan na napakahusay na nakatago. Habang hawak ang General Seal, binuksan ni Yezuan ang pinto. Mayroong ilang iba pang mga pinto sa loob. Comheart Lake, Training Grounds, Smelting Building, at ang Treasure Vault. Alam na ni Yezuan ang tungkol sa unang tatlo. May ilang pintuan din sa gitna na patungo sa iba't ibang lugar sa libingan ng general. Tulad ng para sa Treasure Pavilion, hindi na kailangang sabihin, ito ay ginamit upang mag-imbak ng mga kayamanan. Kasabay nito, may ilang malasalamin na imahe sa tabi ng mga pintong ito. Ang mga tao sa larawan ay ang mga tao mula sa 4 Great Clans. Hindi pa sila matagumpay na umalis sa 3 Great Dilemmas. Paano natin haharapin ang mga taong ito? Tanong ni Yezuan. Patayin sila. Hindi natin sila mabitawan, mataray na sabi ni Qingwo. Okay, hindi nag-atubili si Yezuan. Pagkatapos, ang isa sa mga eksperto mula sa 4 Great Clans sa Comheart Lake ay nagpakawala ng malakas na dagandong. Pagkatapos, hinawakan niya ang mahabang espada sa kanyang kamay sa isang reverse grip at sinaksak ito sa sarili niyang puso. Sa Smelting Building, biglang naging magulo ang mga bitag. Ang isang eksperto mula sa 4 na mahusay na angkan ay naputol sa kalahati ng isang matalim na talim. Tungkol naman sa Training Grounds. Ang isang tao ay nakarating lamang sa ika-8 antas nang lumitaw ang 4 na Sable Lieutenant. Di nagtagal, siya ay nahak hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng mga saber. Para naman kay Qiu Yuanjia, Hong Wenming, at alagad ni Hermit Zuan, si Hiyan, na sumama kay Qingwo, nakaligtas silang hindi nasaktan. Sa oras na ito, silang 7 na lamang ang natira sa libingan ng general. Nang malapit nang tingnan ni Yezuan ang Treasure Vault, si Qingwo at ang dalawa pa ay tumanggi na sumama sa kanya.
Ye Zuan, hindi tayo pupunta sa treasure vault. Ikaw na mismo ang pumasok. Sabi ni Ermitanyo Zuan, kahit na tinulungan nila si Ye Zuan, ang kanilang tulong ay talagang napakaliit. Kahit wala sila, madaling mahawakan ni Ye Zuan. Higit sa lahat, nagtiwala sila kay Ye Zuan. Okay, hindi na nagsalita si Ye Zuan at pinapunta sila sa entrance ng main hall para makipagkita kay Hian at sa dalawa pa. Para sa kanyang sarili, pumasok siya sa treasure vault. Sok, si General Wolfang ay dapat may malakas na background para makapag-take out ng napakaraming quasi-supreme divine weapons. Siguradong maraming bagay sa treasure vault. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan habang naglalakad siya papasok sa treasure vault. Ang libingan ng general ay itinayo sa isang lihim na kaharian. Ang mga pintuan na ito ay maaaring humantong sa anumang lugar, at ang lugar na ito lamang ang maaaring humantong sa treasure vault. Dumaan si Ye Zuan sa pintuan at nakarating sa treasure vault. Mayroong 3 antas dito. Ang unang antas ay napuno ng martial arts. Walang sinabi si Ye Zuan at kinopya ang martial arts sa Devouring system. Karamihan sa mga martial arts ay upper heaven level, at mayroon lamang 12 quasi-supreme martial arts. Pagkatapos, pumunta siya sa pangalawang antas. Mayroon lamang 12 quasi-supreme divine weapons dito. Kunin mo silang lahat. Hindi nag-atubili si Ye Zuan at iningatan ang lahat ng quasi-supreme divine weapons. Ibinigay na ni Ye Zuan ang quasi-supreme divine weapon ni Jiang Tianjin kay Tai Sword God. Mayroon pa ring 3 tao sa labas ng main hall na walang dala, kaya nag-iwan si Ye Zuan ng ilan para kay Hian at sa dalawa pa, pati na rin sa sarili niyang mga magulang at kaibigan. Ang iba naman, nilamon niya silang lahat. Kaunti na lang at makakalusot na naman ako. Tinansya ni Ye Zuan sa kanyang puso at umakyat sa hagdan patungo sa 3 antas. Ang 3 antas ng treasure vault ay napuno ng iba't ibang mga item, tulad ng mga kayamanan na may iba't ibang epekto, heavenly treasures, supreme pills, at mga mekanikal na kasanayan at porma sayo ni General Wolfang. Kung ang mga bagay na ito ay kumalat sa labas ng mundo, ito ay magdudulot ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, interesado si Ye Zuan sa heavenly treasures at supreme pills. Mayroong kabuuang higit sa 50,000 supreme pills. Nag-iingat si Ye Zuan ng 20,000 supreme pills, pagkatapos ay nilamon ang natitirang supreme pills at heavenly treasures. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, nasa 40% ang kalooban ng emperador. Sa pagkakataong ito, nalagpasan ni Ye Zuan ang 2 kadena at naging 40% mula sa 30%. Kahit na ganoon, isinumpa pa rin ni Ye Zuan ang sistema ng paglamon. Higit sa 30,000 supreme pills ay sapat na para sa isang tao na masil ang 50% ng kalooban ng emperor. At mula 30% hanggang 40% lang ang kaya niyang gawin. Kabanata 755. Kung gusto niyang dagdagan ang lakas ng 3,000 Wolfang Cavalry at ang 10 Deputy Generals, kakailanganin niya ng malaking halaga ng mahalagang forging materials. Sa kabutihang palad, hanggat mayroon siyang mga materyales, ang sistema ng paglamon ay maaaring mabago sa mga batch. Hindi ito inisip ni Ye Zuan sa ngayon. Naka-cross-leg siya at nagsimulang mag-isip. Pagkatapos makuha ang Wolfang Sword at Spiritual Rhino Sword, maaaring magretiro ang Bawang Sword. Hindi lamang iyon, ngunit maaari ding si Feng Xingche. Sa kanyang kasalukuyang antas, ang ultimacy ay walang silbi, at ang epekto nito sa kaaway ay baliwala. Bagamat maganda ang dual space, wala itong epekto sa kalaban at sa kanya. Kahit na ito ay isang awa, ito ay ang katotohanan. Ang 256 na layer ng Earth Throbong Technique na sinamahan ng 36 na magkakapatong na anino ay napakalakas, ngunit maaari lang itong magamit saglit. Sayang at hindi ko pa rin magagamit ang espesyal na layunin ng paglamon ng espada. Kung hindi, bakit kailangan ko ang quasi-supreme martial arts? Sumakit ang ulo ni Ye Zuan. Matapos makuha ang sword intent, susubukan niya ang espesyal na paraan ng paglamon sa tuwing lalamunan niya ang isang kayamanan. Hindi lang iyon, susubukan din niyang pinuhin ito paminsan-minsan, ngunit hindi siya sapat na talento at palaging mabibigo. Ang Bawang Sword God ay talagang sobrang galing. Ang isang Void God Realm Great Emperor ay talagang naiintindihan ang layunin ng espada.
Kung naintindihan niya ang layunin ng espada, ang pag-atake ni Yezuan ay malamang na makakapinsala sa isang tunay na Supreme Being kasama ang Supreme Being Golden Body, hindi isang half-Supreme Being. Umiling si Yezuan at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Ngayong nakuha na niya ang libingan ng general, maaari niyang dalhin dito si Ye Chong at ang iba pa para magsaka. Pagkatapos ng lahat, ang Yuanqi sa lihim na teritoryo ay higit sa 100 beses na mas mataas kaysa sa silangang kontinente. Ang libingan ng general ay malamang na nilikha ng isang dalubhasa sa Supreme Being, at kalaunan ay natuklasan ng Wolfang General. Mayroong isang malaking lugar sa likod ng lihim na teritoryo. Nabigo lahat ang 4 na susi para mabuksan ang pinto sa libingan ng general. Ngayon, tanging ang General Seal lang ang makakapagbukas ng pinto. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na hayaan ang kanyang doppelganger na hawakan ang selyo ng general at bantayan ang libingan ng general. Sa ganitong paraan, kung mapuko niya ang isang malakas na kaaway sa hinaharap, ang libingan ng general ay magiging isang magandang lugar na pagtataguan. Hanggat hindi dumating ang isang tunay na dalubhasa sa Supremo, magiging ligtas ang libingan ng general. Inalis ni Yezuan ang lahat sa Treasure Pavilion, pagkatapos ay umalis. Pagdating niya sa entrance ng main hall, nakita niya si Qingwo at ang iba pa na naghihintay na doon. Senior Kuya He, sigaw ni Yezuan at ibinato ang 3 quasi-supreme divine weapon kay Hian at sa iba pa. Bukod doon, naghagis din siya ng cloth bag na naglalaman ng 20,000 supreme pills kay Mountain Manzuan Zhongshan. Guro, mayroong 20,000 supreme pills dito. Maaari mong hatiin ang mga ito sa inyong sarili, sabi ni Yezuan. Ngayon, si Qingwo at ang iba pang 5 ay may mga quasi-supreme na banal na sandata, kaya ang paglalakbay na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Maliban kay Yezuan, may 5 iba pang partido. Kung ang 20,000 Supreme Venerable Pills ay hahatiin ng pantay-pantay sa kanila, bawat partido ay makakakuha ng 4,000 Supreme Venerable Pills. Kailangang malaman ng isa na kahit na pagkatapos ng napakaraming taon, mayroon lamang silang ilang daang Supreme Sovereign Pills. Kahit noong pinakamayaman si Qingwo, wala siyang higit sa 1,000 Supreme Sovereign Pills. Ang 4,000 Supreme Pills ay isa ng malaking halaga ng kayamanan. At saka, kunin mo rin itong quasi-supreme martial arts. Nakagawa na ako ng 6 na kopya. Inihagis ni Yezuan ang isa pang 6 na Chen Kun Ring, na damapo sa mga palad ng 6 na tao. Ang martial arts ay naililipat, kaya maaari silang gumawa ng maraming kopya hanggat gusto nila. Ang 6 sa kanila ay gumamit ng upper tier na Void God martial arts noon, ngunit ngayon, bawat isa sa kanila ay may quasi-supreme martial arts, at marami pa silang mapagpipilian. Sa sobrang saya nilang 6 ay hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Pagkatapos, naghanda silang manatili dito at mag-cultivate, habang ipinadala ni Yezuan ang kanyang clone para dalhin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-iwan pa rin siya ng ilang kayamanan ng langit at lupa, na sapat na para sa kanila upang linangin. Sa oras na maubos na ang Heaven and Earth treasures na ito, maaaring mas marami na ang nakuha ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, hanggat naririto si Yezuan, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan ng pagtatanim. Sa loob ng ilang araw, dumating ang clone ni Yezuan kasama ang isang grupo ng mga tao. Ang clone at ang orihinal na katawan ay muling nagsanib, at ang kanilang mga kaharian ay tumaas. Pagkatapos, itinuro ni Yezuan ang 10,000 Divine Thoughts Technique para kontrolin ang libingan ng General kina Ye Chong at Jiang Xinyan. Ang 10,000 Divine Thoughts Technique ay isang espesyal na martial art na nagpapahintulot sa gumagamit na mag-multitask. Ito ay katulad ng 8 Baron Wind Formation, ngunit ito ay mas malakas. Ito ay maaaring gamitin upang kontrolin ang mga mekanismo ng pagtatayo ng General's Tomb, ngunit ang pinakamahalaga, maaari itong gamitin upang kontrolin ang 10 representante na general at ang 3,000 Wolfang Cavalry. Ngayon, may libreng oras si Yezuan, kaya nanatili siya rito sandali at nakipagtipan kay Guan Yulan. Tungkol sa pagpapakasal, nadama ni Yezuan na mas mabuting maghintay hanggang siya ay maging supremo. Ito ay magiging isang malaking motibasyon para sa kanya. Sina Song Suijing at Guan Yulan ay walang anumang pagtutol. Ang isang lalaki ay natural na kailangang unahin ang kanyang karera.
Bukod dito, may clone si Yezuan dito para samahan sila. Makalipas ang kalahating buwan, umalis ang orihinal na katawan ni Yezuan. Ngayon, mayroon siyang isa pang misyon, na hanapin ang Ghost Sect at alisin ang mga ito. Kung hindi dahil sa tulong ng natitirang kamalayan ng Wolfang General, malamang napatay na siya. Sa makatuwid, kailangan niyang tuparin ang nais ng Wolfang General. Sa oras na ito, dumaan na siya sa disyerto ng kamatayan. Hindi naman sa wala siyang anumang pahiwatig. Nang dumating ang 4 na dakilang angkan, si Jiang Tianjin ay kabilang sa mga tropa ng Shangguan Clan. Sa makatuwid, pumunta si Yezuan sa Shangguan Clan para alamin kung ano ang nangyayari. Ang Shangguan Clan ay nasa Heavenly Vast City. Nalaman ni Yezuan ang lokasyon ng Shangguan Clan mula kay Qingwo at agad na sumugod. Sa 40% ng kalooban ng dakilang emperador na Seliado, siya ay napakabilis. Wala pang 2 araw, nakarating siya sa Heavenly Vast City. Gayunpaman, narinig din niya na ang Nether Ghost Sect ay parang daga na tumatakbo sa kabila ng kalye sa Sunflame Holy Dynasty. Tiyak na tinakpan ng Shangguan Clan ang bagay na ito. Hindi magiging madali ang pag-iimbestiga. Ang Ghost Sect ay nangangailangan ng malaking halaga ng Great Emperor's Will para kumalat sa 10 heavenly prisons. Dapat ay may malaking figure sila sa likod nila. Tila regular nilang ipapadala ang kalooban ng dakilang emperador sa isang lugar. Panipi, dumating si Yezuan sa Heavenly Vast City, nag-iisip habang hinahanap niya ang Shangguan Clan. Gayunpaman, habang nasa daan, may narinig siyang mga bagay. Halimbawa, may mga kaso ng mga ekspertong nawawala sa Heavenly Vast City. Marami sa kanila ang nawala, kabilang ang Void God Realm Emperors at Void God Realm Kings. Alam ni Yezuan na maaaring ginawa ito ng Shangguan Clan. Para mapagtakpan, pinatay pa nila ang Void God Realm Kings. Dati, ang 9th Heaven Sword God ay nagbigay kay Jiang Tianjin ng 3rd Stage Great Emperor's Will, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa 3rd Stage Great Emperor Realm. Ang clone ni Yezuan ay personal na nagtanong sa 9th Heaven Sword God na isa lamang 5th Stage Great Emperor. Gayunpaman, hindi alam ng 9th Heaven Sword God ang katotohanan. Nakuha niya ang Ghost Lantern nang nagkataon noong naglalakbay siya sa Sunflame Holy Dynasty. Walang pinaghihinalaan si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang 9th Heaven Sword God ay isa lamang 5th Stage Great Emperor. Maaaring patayin siya ng sinumang miyembro ng Ghost Sect kaagad. Kalimutan mo na ito, huwag na nating isipin pa. Pati ang Patriarch ng Shangguan Clan ay patay na. Ano ang dapat ikatakot? Hindi na ito inisip ni Yezuan. Kinuha niya ang Wolfang Sword at naglakad patungo sa Shangguan Clan. Ang Wolfang Sword ay ang Wolfang General Sword. Kahit na ito ay isang quasi-supreme divine weapon tulad ng Spiritual Rhino Sword, ang kalidad nito ay mas mahusay. Dir-diretsyong naglakad si Yezuan patungo sa Shangguan Clan. Bago siya makalapit, sumigaw ang isang guard sa entrance, sino ang pumupunta doon? Nagulat ang guard dahil hindi niya maramdaman ang aura ni Yezuan. Nangangahulugan ito na si Yezuan ay dapat na isang half-step supreme being. Bukod dito, si Yezuan ay may hawak na sandata. Parang nandito siya para maghiganti. Gusto kong makita ang iyong Patriarch. Hindi nagpatalo si Yezuan at dumiretso sa punto. Ikaw, maghintay ka. Kabanata 756. Sa katunayan, ang Patriarch ng pamilya Shangguan ay namatay na. Ang 2 gwardya na ito ay inatasan lamang na bantayan ang pasukan ng Shangguan family. Hindi mataas ang kanilang status, kaya hindi nila alam na ang Patriarch ng Shangguan family ay wala sa Shangguan family. Hindi nagtagal, bumalik ang guard na umalis kasama ang isa pang tao. Naramdaman ni Yezuan ang aura ng isang half-step supreme being. Gayunpaman, sa tansya niya ay nasa 20% pa lang ang tao, kaya walang dapat ikatakot. Ako si Shangguan Xiong. Maaari ko bang tanungin kung sino ka? Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sandata sa kamay ni Yezuan, napakaingat din niya. Shangguan Xiong, ano ang relasyon mo kay Shangguan Lai? Tumingin si Yezuan sa kanya at nagtanong. Shangguan Lai ang kuya ko, sagot ni Shangguan Xiong. Nakikita ko. Tumango si Yezuan. Pagkatapos, humakbang siya at hinampas ang balikat ni Shangguan Xiong. Sabay sigaw niya, sumama ka sa akin. Nagulat si Shangguan Xiong. Alam niyang hindi mahina si Yezuan,
ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Sir, naglakas loob ka bang lumaban sa Vast Sky City? Takot na tanong ni Shang Guanxiong. Hehe, kasama ang aking Great Emperor's will sealed to 40%? Walang sinuman sa Vast Sky City ang makakapareha ko, mahinang sabi ni Ye Zuan. Selyado sa 40% ng Great Emperor's will. Nang inag ang katawan ni Shang Guanxiong. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamalakas na tao sa pamilya Shangguan ay maaari lamang magselyo sa 35%. Gayunpaman, ang binatang ito, si Ye Zuan, ay nagawang magselyado hanggang 40%. Siguradong malakas ang background niya. Ang gayong eksperto ay sapat na upang patayin ang kasalukuyang pamilya ng Shangguan. Pagkatapos ng lahat, ang family patriarch, Shangguan Lai, at ilang iba pang eksperto ay wala sa Shangguan family. Sige, sasamahan kita, sagot ni Shang Guanxiong. Kalimutan mo na, mananatili ako sa Shangguan family mo. Biglang nagbago ang isip ni Ye Zuan at sinabing, ipasok mo ako. Kung gagawin mo ang anumang bagay, mamamatay ka sa aking mga kamay. Okay, si Shang Guanxiong ay hindi sapat na malakas, kaya maaari lamang siyang magkompromiso. Sinulyapan niya ang dalawang gwardya ng 8th Order Great Emperor at sinabing, patuloy kayong dalawa na nagbabantay sa pinto. Magkunwaring walang nangyari. Oo, agad namang tumanggo ang dalawang guard. Natakot sila hanggang sa mamatay. Paano makakarating ang isang dalubhasa na may 40% ng kalooban ng dakilang emperador sa malawak na langit na lungsod? Pagkatapos nito, pinangunahan ni Shang Guanxiong si Ye Zuan sa bahay ng Shangguan family. Sa daan, nakilala ni Shang Guanxiong ang ilang tao mula sa pamilyang Shangguan, ngunit ipinaliwanag ni Shang Guanxiong ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan bilang isang kaibigan. Hindi nagtagal, dinala niya si Ye Zuan sa kanyang pag-aaral. Very good. As long as you cooperate, your Shangguan clan will be fine. Tumango si Ye Zuan bilang kasiyahan. Bagamat inalis ng Wolfang General ang kanyang espada, kasama ang kanyang kaharian, maaari pa rin niyang patayin si Shang Guanxiong sa isang galaw. Sir, anong gusto mong gawin? Agad na tanong ni Shang Guanxiong. Walang tao sa paligid, kaya hindi na kailangan pang magpanggap ni Ye Zuan. Dumiretso siya sa punto at nagtanong, ano ang relasyon ng Shangguan clan at Ghost Sect? Boom! Ang tanong na ito ay parang isang suntok sa isipan ni Shang Guanxiong na sumabog sa kanya. Paano nalaman ni Ye Zuan na ang Shangguan family ay may kaugnayan sa ghost cult? Mahal na kamahalan, ano ang pinag-uusapan mo? Paano na ang pamilya ko sa Shangguan? Agad na nagkwibble si Shang Guanxiong. Don't deny it. Since I dared to come here, I'm 100% sure. Ngumuso si Ye Zuan. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, papatayin kita kaagad. Pagkatapos nito, kakatayin ko ang Shangguan clan at aalis ng may pagmamayabang. Lagok. Napalunok ng laway si Shang Guanxiong. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, ang Shangguan clan ay isang dibisyon ng ghost cult. Nang makita niyang hindi nagbibiro si Ye Zuan, wala siyang pagpipilian kundi ang magkompromiso. Pagkatapos ng lahat, mayroong libu-libong tao sa Shangguan clan. Maaaring patayin siya ni Ye Zuan at ang dalawang gwardya sa pintuan. Sa kaharian ni Ye Zuan, kaya niyang pumatay ng hindi damanak ang dugo o nag-iiwan ng bangkay. Ang Shangguan clan ay mawawala ng walang bakas. Very good. Ang pagkawala ng high-level empty god realm Great Emperor sa Heaven Vast City ay dapat na nauugnay sa Shangguan clan, tama ba? Saan mo ipinadala ang ghost lanterns? Tanong ulit ni Ye Zuan. Bawat buwan, magpapadala ang ghost cult ng isang espesyal na sugo para magpatrolya at kunin ang mga ghost lantern, matapat na sagot ni Shang Guanxiong. Kailan muli darating ang espesyal na sugo ng ghost cult? Patuloy na tanong ni Ye Zuan. Ngayong gabi, walang pag-aalinlangan na sumagot si Shang Guanxiong. Ngayong gabi, kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagtanong ng higit pang mga detalye. May espesyal na pagkakakilanlan ng espesyal na sugo ng ghost cult. Nasa 40% ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan. Ngayong gabi, darating si Shang Guanxiong sa labas ng Heaven Vast City at ibibigay ang mga bagay sa espesyal na sugo ng ghost cult. Ang Shangguan clan ay isang dibisyon lamang ng ghost cult. Dahil hindi nila alam kung nasaan ang branch,
kinailangan ni Yezuan na sundan ang espesyal na sugo ng Ghost Cult. Kung nagkataon, ang Ghost Cult ay paminsan-minsan ay dumarating upang mag-recruit ng mga henyo. Maaaring gayahin ni Yezuan ang espesyal na sugo dahil mas mataas ang kanyang kaharian kaysa sa espesyal na sugo. Gayunpaman, kung sakali, tinanong ni Yezuan si Shang Guanxiong tungkol sa iba pang mga dibisyon. Ayaw niyang ibunyag ni Shang Guanxiong ang katotohanan at putulin ang kanyang landas. Hindi pumayag si Shang Guanxiong noong una. Kung may natuklasan ang espesyal na sugo tungkol kay Yezuan, ang Shangguan clan ay madadami. Gayunpaman, kung hindi siya sisang-ayon, papatayin ni Yezuan ang Shangguan clan sa mismong lugar. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magkompromiso. Maya-maya, sumapit ang gabi. Dinala ni Shang Guanxiong si Yezuan sa itinalagang lokasyon sa labas ng Heaven Vast City. Huwag mong ibigay ang iyong sarili. Kung hindi, kailangan kong patayin kayong dalawa, paalala muli ni Yezuan. Oo, si Shang Guanxiong ay hindi nang ahas na tumutol. Nasa kanyang mga kamay ang buhay ng buong Shangguan clan. Walang buwan ngayong gabi. It was pitch black. Si Yezuan at Shang Guanxiong ay nakatayo sa ilalim ng puno at naghintay. Hindi nagtagal, lumipad ang isang itim na figure. Sina Shang Guanxiong at Yezuan ay nakabantay noong una. Nang makita ni Shang Guanxiong ang mukha ng kabilang partido, nakahinga siya ng maluwag. Pagbati, Panginoong espesyal na sugo. Nagmamadaling yumuko si Shang Guanxiong at binati siya. Ang espesyal na sugo ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong hitsura. Nakasuot siya ng itim na balabal. Sino ito? Ang espesyal na sugo ng Nether Sect ay direktang nagtanong pagkatapos niyang lumapit. Ito ay isang henyo ng Shangguan clan. Katatapos lang niyang selyuhan ang kanyang katawan ng 20% ng kalooban ng Great Emperor, kaya gusto niyang, nagmamadaling paliwanag ni Shang Guanxiong. Oh, ibigay mo sa akin ang item. Naunawaan ng espesyal na sugo ang kanyang kahulugan at hindi na nagtanong pa. Pumupunta lang siya dito para mangolekta ng mga gamit every month. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Shangguan clan. Nagmamadaling hinubad ni Shang Guanxiong ang isang interspatial ring at ibinigay ito. Sinuri na ni Yezuan ang interspatial ring na ito dati. Walang kakaiba dito, 100 nether lantern lang. Very good. Anak, sumunod ka sa akin. Ang espesyal na sugo ng Nether Sect ay tumalikod at umalis ng walang ibang salita. Sumulyap si Yezuan kay Shang Guanxiong at sinundan siya. Matapos mawala si Yezuan sa kanyang paningin, nakahinga ng maluwag si Shang Guanxiong. Ang gusto niyang gawin ngayon ay bumalik sa Shangguan clan. Kung malantad ang usapin ni Yezuan, madadami ang Shangguan clan. Kailangan nilang lumipat ng palihim. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik sa Heaven Vast City, may pumihil sa kanya, Kabanata 757. Gotcha! Biglang, isang malutong na tunog ang umalingaw sa mga tainga ni Shang Guanxiong. Huminto siya sa kanyang kinatatayuan at agad na sumigaw, sino ito? Gayunpaman, ang taong nakaharang sa daan ay hindi nagsalita at nagpatuloy sa pag-charge pasulong. Swish! Napakabilis ng taong humaharang sa daan. Agad niyang pinutol ang ulo ni Shang Guanxiong nang walang pag-aalinlangan. Ang taong humaharang sa daan ay talagang hindi tao. Siya ang Deputy Saber General na inalis ni Yezuan mula sa sistema ng paglamon ng hindi pinapansin ni Shang Guanxiong. Ang lakas ng Deputy Saber General ay maihahambing sa isang dalubhasa na tinatakan ang 30% ng kanyang katawan ng Great Emperor Will. May quasi-supreme divine weapon sa kanyang kamay, hindi naging problema para sa kanya na patayin si Shang Guanxiong. Nilinang ni Yezuan ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Nag-iwan siya ng natitirang kamalayan sa katawan ng Deputy Saber General para kontrolin siya. Hindi lang iyon, ngunit ang dalawang gatekeeper ng Shangguan clan ay nawala na rin. Matapos makipag-usap kay Shang Guanxiong, mabilis na umalis ang Deputy Saber General at bumalik sa libingan ng General. Ang clone ni Yezuan ay nagbabantay sa libingan ng General. Dahil ang sistema ng paglamon ng pangunahing katawan at ang clone ay konektado, ang pangunahing katawan ay maaari pa ring kunin ng Deputy Saber General pagkatapos itong alisin ng clone. Patay na ba siya? Si Yezuan, na sumusunod sa sugo ng Nether Sect, ay biglang kuminang sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, biglang tumalikod ang sugo ng Nether Sect at nagtanong, anak, ilang taon ka na?
22. Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip. Ang sugo ng Nether Sect ay huminto sandali at bamulong, 22 taong gulang, at tinatakan mo ang 20% ng iyong katawan ng Great Emperor Will. Hindi masama. Nang marinig ito, naramdaman ni Yezuan na wala nang magawa. Gayunpaman, kumpara sa mga tunay na henyo ng Sunflame Sacred Dynasty, ang kanyang kakayahan ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Lord Envoy, saan tayo pupunta? Tanong ni Yezuan. Bumalik sa Sixth Heaven Prison. Casual na sagot ng sugo ng Nether Sect. Ang sagot na ito ay nagbigay ng takot kay Yezuan. Ang sangay ng Nether Sect ay nasa Sixth Heaven Prison. Gayunpaman, naramdaman niya na ito ay normal. Maraming eksperto sa Heaven Prison. Ito ay napakaangkop para sa pagkolekta ng Great Emperor Will. Sa kasamaang palad, kahit na pumatay siya ng Half-Step Supreme Being, maaari lang niyang kolektahin ang Peak Great Emperor Will sa pinakamaraming paraan. Ang physique seal ni Jiang Tianjin 40%. Siguradong marami siyang naubos na Peak Will. Nang inig si Yezuan sa loob. Para malikha si Jiang Tianjin, kailangan ng isa na pumatay ng hindi bababa sa 10,000 peak na Great Emperors at Half-Step Supremes. Hindi nakakagulat na ang Ghost Church ay pinaghahanap ng Sunflame Sacred Dynasty. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Yezuan sa isa sa mga pasukan sa Heaven Prison No. 6 kasama ang sugo ng Nether Cult. Ang pagpasok sa Heavenly Prison ay hindi nangangailangan ng anuman, ngunit ang pag-alis sa Heavenly Prison ay nangangailangan ng Green Lock. Gayunpaman, ang 6th Heavens Prison ay mas mataas kaysa sa 10th Heavens Prison kung saan napunta si Yezuan dati. Ang mga kambal na prutas na maaari lamang ipagpalit sa Lilang Providence ay walang halaga dito. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing puwersang lumalaban ng 6th Heaven Prison ay isang half-step supremacy. Matapos sundan ni Yezuan ang sugo ng Ghost Cult sa Sky Prison No. 6, naglakbay pa siya ng 2 araw at sa wakas ay nakarating sa isang bulubundukin. Lord Envoy, gaano kalakas ang branch leader natin? Bago pumasok sa bulubundukin, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Body seal 50%. Casual na sagot ng sugo ng Ghost Cult. Body seal 50%, ito ay 2 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, palaging hinahamon ni Yezuan ang mga may matataas na kaharian, kaya hindi siya natakot. Pagkatapos ng maraming paikot-ikot, sa wakas ay dumating si Yezuan sa sangay ng Ghost Cult. Pagpasok pa lang niya, nakaramdam siya ng ilang makapangyarihang aura. Hindi bababa sa kalahating hakbang na supremacy kasama si Emperor Will ang nagsilyado ng 40%. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa oras na ito, biglang lumipad ang isang eksperto ng Ghost Cult. Siya ay isang henyo na ibinalik ko mula sa bulwagan. 22 years old, 20% physique seal. Casual na sagot ng sugo ng Ghost Cult. 20% physique seal. Not bad. Anong pangalan mo? Tanong ng eksperto ng Ghost Cult. Yezuan. Si Yezuan ay sumagot ng likas. Ang sagot na ito ay nagulat sa sugo ng Ghost Cult. Tanong niya, hindi ba Shangguan ang apelyido mo? Matapos mapaalalahanan ng sugo ng Ghost Cult, napagtanto ni Yezuan na ibinigay niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, dahil narito ang sangay ng Ghost Cult, hindi na niya kailangan pang magtago. Agad niyang inilabas ang Wolffang Sword. Swish! Lumipad sa ere ang ulo ng eksperto ng Ghost Cult. Ito ay isang instant na pagpatay. Ikaw! Ang sugo ng Ghost Cult na nagdala kay Yezuan dito ay natigilan. Ang kanyang kasama na nagselyado din ng 30% ng kanyang physique seal ay pinatay ni Yezuan sa isang iglap. Doon lang niya napagtanto na nahulog pala siya sa bitag at nagdala siya ng eksperto dito. Tapos na. Salamat. Ngumisi si Yezuan. Gamit ang kanyang espada, ang ulo ng sugo ng Ghost Cult ay lumipad sa hangin. Tahimik na namatay ang dalawa. Walang nakapansin dito sa sangay ng Ghost Cult. Gayunpaman, dahil nalantad ang kanyang aura, maaaring may lumapit. Dragon-patterned golden armor, lumitaw. Kinuha ni Yezuan ang dragon-patterned golden armor. Bagamat napakalakas niya, napakataas ng depensa ng dragon-patterned golden armor. Ito ay lubos na madaragdagan ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Sa sandaling ito, para siyang hindi mapatay na ipis.
Paanong ang dragon patterned golden armor, na makatiis sa supreme tribulation, ay masisira ng isang 50% physics seal expert lamang? Agad na pumasok si Yezuan. Ang mga tao sa sangay ng ghost cult ay hindi dapat pabayaan, kaya hindi nagpigil si Yezuan. Sa isang iglap, nagkaroon ng bloodbath sa sangay ng ghost cult. Ang mga taong iyon ay nakakita lamang ng isang kislap ng gintong liwanag, ngunit hindi nila makita kung sino ito. Mayroong daan-daang tao sa sangay ng ghost cult. Karaniwan silang lumalabas ng magkakagrupo upang manghuli ng iba. Sa sandaling ito, may humigit kumulang 200 tao sa sangay. Pinatay ni Yezuan ang lahat ng kanyang nakita. Ang kanyang cultivation base ay patuloy din na dumarami. B*****, sinong bastos. Isang nakakabinging dagandong ang tumunog. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang 40% physics seal expert ng ghost cult na sumusugod sa kanya. How dare a mere 40% physics seal expert sumigaw sa harap ko? Direktang nilaslas ni Yezuan ang kanyang espada patungo sa ekspertong ito ng ghost cult. Quasi-supreme martial technique, firmament splitter. RIP. Ang eksperto sa ghost cult ay walang oras na mag-react. Bukod dito, ang sandata sa kanyang kamay ay hindi quasi-supreme divine weapon, kaya naputol siya sa kalahati. Swish! Isa pang 40% body seal expert ang lumipad. Direkta siyang naglaslas gamit ang kanyang espada at damapo sa katawan ni Yezuan. Klang! Si Yezuan ay sumuray-suray, ngunit hindi siya nasaktan. Ang dragon patterned golden armor ay hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay malamang na mas matigas kaysa sa Wolffang sword ni Yezuan. You're courting death. Firmament splitter. Pinutol ni Yezuan ang kanyang espada at pinutol sa kalahati ang kanyang kalaban. Walang sinuman sa parehong kaharian ang maaaring tumama sa kanya, kahit na ang pinuno ng sangay ay hindi tatagal ng higit sa 3 round. Sino ka? Nang pinatay ni Yezuan ang pangalawang eksperto sa Nether Spirit Cult, sa wakas ay lumitaw ang pinuno ng sangay. Lumingon si Yezuan at tumingin sa pinuno ng sangay. Ikaw ang pinuno ng sangay. Tanong ni Yezuan. Tama na yan. Natigilan ang pinuno ng sangay. Nang makita niya ang dragon patterned golden armor kay Yezuan, bigla siyang may naalala at napabulalas, the dragon patterned golden armor. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ito. Kabanata 758. Hindi ko inaasahan na makikilala mo. Ito, medyo nabigla si Yezuan. Ang Nether Sect ay isang puwersa mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Minsan na silang pinigilan ng Wolffang General, kaya ang Nether Sect ay nagkaroon ng kaunting pag-unawa sa Wolffang General. Noon, isinuot ng Wolffang General ang dragon patterned golden armor para patayin ang mga eksperto ng Nether Sect. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Yezuan, ang pinuno ng sangay ay nagpahayag ng isang matako na ekspresyon. Kung ang Wolffang General ay wala itong dragon patterned golden armor, namatay na sana siya ng kahit 100 beses. Makukuha ko ang dragon patterned golden armor ng Wolffang General pagkatapos kang patayin. Hindi naiwasang sabihin ng pinuno ng sangay. Oh, paano mo ako gustong patayin? Napaka-curious ni Yezuan. Ang dragon patterned golden armor ay hindi masisira. Hindi kita kayang patayin ng espada. Itinabi ng pinuno ng sangay ang quasi-supreme divine weapon sa kanyang kamay at umaban. Dahil hindi masisira ang dragon patterned golden armor, magagamit lang niya ang kanyang mga diskarte sa kamao para patayin si Yezuan sa pamamagitan ng dragon patterned golden armor. Nang tumalon pababa ang pinuno ng sangay, naglunsad siya ng sunod-sunod na suntok kay Yezuan. Ang kanyang mga kamao ay parang mga bulalakaw na bumabagsak kay Yezuan. Firmament splitter. Hinawakan din ni Yezuan ang Wolffang sword sa kanyang kamay at patuloy na umaatake. Ang mga diskarte ng kamao ng pinuno ng sangay ay madadaanan, ngunit kumpara kay Yezuan, ang mga ito ay masyadong mahina. Paikot-ikot na mga laslas ang tumama sa pinuno ng sangay, kaya napilitan siyang umiwas. Nakabangon muli ang Nether Sect nang hindi nabura ng imperial na pamilya ng Sunflame Sacred Dynasty. Dapat may backer ka, di ba? Tanong ni Yezuan habang umaatake siya. Kung gugustuhin niya, maaari niyang patayin ang pinuno ng sangay sa isang iglap. Gayunpaman, kung gagawin niya ito, ang kanyang mga pahiwatig ay mapuputol.
Ang huling hiling ng Wolfang General ay sirain ang buong Nether Sect, hindi lamang isang sangay. Haha, bata, sinusubukan mo bang alamin ang background ng Nether Sect? Tumawa ng malakas ang pinuno ng sangay. So paano kung ako? Sagot ni Yezuan. Follow-in mo ako at sasabihin ko sa iyo. Nang matapos magsalita ang pinuno ng sangay, umalangaw ang tunog ng isang bagay na pumutok sa hangin. Whoosh! Hiss! Pinutol ng isang pabilog na chop ang kalahati ng kanyang katawan, ngunit ang chop na ito ay napakatumpak, ang pinuno ng sangay ay hindi mamamatay ng ilang sandali. Ano? Nagulat ang pinuno ng sangay ng Ghost Cult. Nararamdaman niya na ang kultibasyon ni Yezuan ay 2 antas na mas mababa kaysa sa kanya, ngunit madaling mapatay siya ni Yezuan. Saan nanggaling ang taong ito? Bibigyan kita ng 3 segundo. Dumating si Yezuan sa harap ng branch leader, malamig ang boses. Kalahati ng katawan ng pinuno ng sangay ay pinutol. Kung hindi siya magamot sa lalong madaling panahon, malamang na mamatay siya. Sa pagharap sa makapangyarihang si Yezuan, nag-alinlangan siya saglit bago niya dahan-dahang sinabi, "My ghost cult." Swish! Biglang umalangaw ang isa pang nakakatusok na tunog. Naputol ang kalahati ng ulo ng pinuno ng sangay, at agad siyang namatay. WHO! Nagulat si Yezuan. Nilingan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng silver-white battle armor at puting balabal na nakatayo sa hangin. Damn the Nether Sect! Malamig na sabi ng nakabaluti. Hindi sinasadyang inalis ni Yezuan ang interspatial ring ng pinuno ng sangay. Pagkatapos ay nagtanong, mukhang hindi ka taga Nether Sect. Tama, hindi ako. Tumango ang nakabaluti na lalaki, ako ang Vice City Lord ng Tianfeng City. Kung gayon, ano ang gusto mo sa pagpatay sa aking bihag? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong. So what if mapatay ko siya? Ano ang magagawa mo sa akin? Ngumisi ang nakabaluti na lalaki. Tumigil sandali si Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, ikaw ang nasa likod ng Nether Sect, tama ba? Hehe, muling tumawa ang nakabaluti na lalaki at sinugod si Yezuan. Ngayon lang, gustong magsalita ng pinuno ng sangay ng Nether Sect, ngunit pinatay siya ng Vice City Lord ng Tianfeng City. Sa makatuwid, ang Vice City Lord ng Tianfeng City ay dapat may itinatago. Higit sa lahat, bakit siya nagkataon na magpapakita rito? May clue na ako. Papatayin muna kita. Hindi pinansin ni Yezuan ang lahat at agad na sinunog ang kanyang true chi para salakayin ng armored na lalaki. Firmament Fissure. Nakaawang Dragon Feast. Boom! Ang kalooban ng armored man ay umabot sa 60%, na 20% na mas mataas kaysa kay Yezuan. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay hindi dapat maliitin. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay hindi nakatulad ng dati. Ang kanilang buong lakas na pag-atake ay halos pareho. Gayunpaman, si Yezuan ay may karagdagang quasi-supreme divine weapon. Ito ay dahil alam ng kabilang partido na maaari lamang siyang gumamit ng martial arts tulad ng mga kamao at mga diskarte sa palad upang masugatan siya. Boom! 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 Mabilis na naubos ang true chi ng 2 lalaki. Si Yezuan ay tumakbo ng ligaw sa lupa, habang sinunog ng nakabaluti na lalaki ang kanyang true chi para gumalaw sa hangin. Saglit, pantay na pinagtagpo ang dalawa. Si Yezuan, na nakasuot ng dragon-patterned golden armor, ay may kahangahangang depensa. Kasama ng bloodline ng Divine Tree of Life, siya ay isang hindi mapatay na ipis. Maliban kung ang kanyang kalaban ay maaaring basagin ang kanyang puso o ulo sa isang suntok, hindi siya mamamatay. Sa kasamaang palad, hindi ito nagawa ng kanyang kalaban. Kapag papatayin ko siya, malamang masisira na naman ako. Naisip ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban. Sa susunod na sandali, sinunog niya ang kalahati ng kanyang true chi. Ang ultimate skill ng Wolfang General, Wolfang Charge. Hinawakan ni Yezuan ang Wolfang Sword sa kanyang kamay at mabangis na sinaksak ang nakabaluti na lalaki. Isang higanting ulo ng lobo na nakondensed mula sa totoong enerhiya ang lumipad patungo sa nakabaluti na lalaki. Ibinuko ng ulo ng lobo ang bibig nito at kinagat ang nakabaluti na lalaki sa isang iglap. Nagulat ang lalaking nakabaluti. Narinig na niya ang hakbang na ito dati. Ito ay isang napakahirap na martial art na harapin. Gayunpaman, napakalayo ng kaharian ni Yezuan.
Maaari pa siyang makalaya. Pumutok. Biglang sumabog ang silver white armor sa katawan ng lalaki. Hindi mabilang na mga fragment ang bumaril, na bumukas sa ulo ng higanteng lobo. Ang isang ordinaryong tao ay nakagat sa kalahati ng higanteng ulo ng lobo. Gayunpaman, nagawang talunin ito ng nakabaluti na tao. Malakas talaga siya. Gayunpaman, nang mag-react siya, nalaman niyang nawala si Yezuan. Whoosh! Isang nakakatalim na tunog ang tumagos sa hangin. Lumalabas na ginamit ni Yezuan ang malalim na kahulugan ng ground shrimp para lumitaw sa ibaba ng armored man. Pagkatapos, ginamit niya ang firmament splitter. Ang katawan ng nakabaluti na lalaki ay nahati sa kalahati ng firmament splitter. How dare you be so arrogant in front of me when you're only at 60% of your body seal? Hindi napigilan ni Yezuan na mapamura nang makita niya ang dalawang bahagi ng katawan ng nakabaluti na lalaki na bumagsak mula sa langit. Ang paglalakbay sa libingan ng general ay nagpapataas ng kanyang lakas. Maging ang kanyang kumpiyansa ay tumaas ng ilang beses. Ito ay isang 4 na antas na labanan lamang. Ito ay madali. Pagkatapos ng labanan, mabilis na. Sumugod si Yezuan at kinuha ang interspatial ring ng kanyang kalaban. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang Great Emperor's body seal ay nasa 45%. Talagang tumaas ang kanyang kaharian. Kasabay nito, nakatanggap din si Yezuan ng malaking halaga ng swerte mula sa kanyang kalaban. Ito ay hindi bababa sa 200,000 puntos. Ang 6th Heaven Prison, Tianfeng City, ay isa sa 3 pangunahing lungsod. Bagamat ang nakabaluti na lalaki ay ang Vice City Lord, hindi malamang na siya ang sect leader ng Nether Spirit Sect. Sa makatuwid, dapat mayroong isang tao sa likod niya. Oo, siya nga ang Vice City Lord ng Tianfeng City. Isa pa nga siyang Earl. Gaya ng inaasahan, ang Tianfeng City Lord ay sumasakop sa Nether Spirit Sect at pinapayagan silang gawin ang anumang gusto nila sa kanyang teritoryo. Kabanata 759. Bago pumunta sa Heavenly Opulent City, kinailangan ni Yezuan na harapin ang mga miyembro ng Nether Sect na namiss niya. Pagkatapos, umalis siya sa bulubundukin at nagmamadaling pumunta sa Heavenly Opulent City. Sa sandaling ito, si Yezuan ay may magaspang na ideya ng background ng Nether Sect. Nahulaan niya na ito ay isang mataas na opisyal sa Sunflame Sacred Dynasty. Sa katunayan, hindi niya nais na pukawin ang Sunflame Sacred Dynasty, ngunit upang matupad ang huling hiling ng Wolffang General, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Mabilis siyang nagmamadali at bumugol ng 2 araw para marating ang Heavenly Opulent City. Kasabay nito, narinig niya na ang Heavenly Opulent City Lord ay isang dalubhasa na tinataka ng 65% ng kanyang katawan sa kalooban ng Great Emperor. Ang Vice City Lord ay tinataka ng 60% ng kanyang katawan sa kalooban ng dakilang emperador, ngunit siya ay pinatay niya. Ang City Lord ay isang kaharian lamang na mas mataas kaysa sa kanya, kaya maaari na siyang patayin ni Yezuan ngayon. Kung tutuusin, nakagawa din siya ng breakthrough. Dahil gusto niyang gumawa ng eksena, palakihin niya ito. Una siyang pumasok upang ipagpalit ang lahat ng kanyang swerte sa makalangit na kayamanan, pagkatapos ay naghanda siyang magsimula ng isang patayan. Golden Dragon Patterned Armor. Ipinatawag ni Yezuan ang Golden Dragon Patterned Armor sa isang liblib na lugar. Ang baluti ay may takip, kaya nakikita niya ang iba, ngunit hindi nakikita ng iba ang kanyang mukha. City Lord Mansion. Si Yezuan, na nakasuot ng Golden Armor, ay mukhang maringal habang siya ay umaakyat patungo sa City Lord Mansion. Ang kanyang hitsura ay nakaakit ng maraming tao, ngunit nang malaman nila na si Yezuan ay pupunta sa City Lord Mansion, lahat sila ay nagulat. Ang Heavenly Opulent City ay isa sa 3 pangunahing lungsod ng 6th Heaven Prison. Ang mga naglakas loob na kumilos dito ay nililigawan lamang si kamatayan. Kayong mga miyembro ng Nether Sect, lumabas kayo at mamatay. Tumayo si Yezuan sa harap ng City Lord Mansion at sumigaw. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Hindi ba ang Nether Sect ay gusto ng Sunflame Sacred Dynasty? Bakit sila nasa City Lord Mansion? Hindi nagtagal, isang grupo ng mga gwardya ng City Lord Mansion ang sumugod palabas. Nang makita ng pinuno si Yezuan, na may hawak na Wolffang sword, sumigaw siya, "How dare you make gulo sa labas ng City Lord Mansion? Ibaba mo siya."
Sa isang iglap, ang 10 half-step Supreme Beings ay sisingilan kay Yezuan. Ang karamihan sa inyo ay maaaring hindi kamag-anak sa Netherworld cult, ngunit maaari mo lamang sisihin ang iyong sarili sa pagsunod sa maling tao. Namilog ang mga mata ni Yezuan nang bigla niyang hinugot ang kanyang espada. Rip! 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 Sa isang kisap mata, lahat ng mga gwardya ay napatay. Lumipad ang kanilang interspatial rings kay Yezuan. Ang lakas talaga ng loob ng taong ito na umatake, takbo, nagpanik ang mga tao sa paligid. Hindi nila inaasahan na si Yezuan ay talagang maglakas loob na lumipat dito. Hindi mapakali si Yezuan sa kanila. Direkta niyang itinapon ang isang bangkay mula sa kanyang yin at yang ring. Iyon ang bangkay ng Vice City Lord ng Heavenly Abundance City. Gulat na gulat ang mga nanunood na nagsitakas sa malayo. Nakilala nila ang Vice City Lord at agad silang natakot. How dare you? Ang lakas ng loob niyang pumatay ng isang opisyal ng Sunflame Sacred Dynasty. Dapat ay isa siyang especially iyan ng Raging Flame Sacred Dynasty. Sama-samang umatake. Isang grupo ng mga eksperto ang nagmamadaling lumabas sa City Lord Mansion. Ang Sunflame Sacred Dynasty ay katabi ng maraming iba pang Sacred Dynasties. Ang bawat isa sa Heavenly Prisons ay may iba't ibang target. Ang 10th Heavenly Prison ay laban sa Great Yuan Sacred Dynasty, habang ang 6th Heavenly Prison ay laban sa Raging Flame Sacred Dynasty. Tiningnan ni Yezuan ang dosenang mga eksperto at ngumiti ng nakakahiya. Sa 12-dosenang mga ito, wala sa kanila ang umabot sa 60% ng kanilang Great Emperor Will. Isa lang itong regalo para sa kanya. Round Sky Fisher. Mamatay. Si Yezuan ay naging Diyos ng slaughter. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang awa habang pinapatay niya ang mga eksperto isa-isa. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa mga tao sa paligid na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang mga makapangyarihang consecrators ng City Lord Mansion ay talagang hindi makalaban sa harap ng lalaking ito na nakasuot ng Golden Armor. Sino ang taong ito? Hindi kaya totoo ang sinabi ng consecrator na si Yezuan ay especially iyan ng Raging Flame Sacred Dynasty. Tapos, ginamit niya ang Netherworld cult bilang dahilan para patayin ang City Lord Mansion. Gayunpaman, walang namatay sa mga nanunood. Kaya naman, nagsimula silang maghinala na ang City Lord Mansion ay talagang nakikipagsabuatan sa Netherworld cult. Para kay Yezuan, siya ay isang assassin na ipinadala ng Raging Flame Sacred Dynasty upang linisin sila. Sa sandaling ito, may ilang mga figure na lumabas sa City Lord Mansion. Ang nangunguna sa kanila ay isang mataba na nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng marangyang damit. Brat, how dare you be so presumptuous in my place? Iminulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. Mahirap isipin na siya ang City Lord ng Tianfeng City. Nakipagsabuatan ka sa Netherworld cult. Ngayon, nandito ako para kunin ang ulo mo. Malamig na sagot ni Yezuan. Anong joke? Isa akong count ng Raging Flame Sacred Dynasty. Paano ako magkakaroon ng kinalaman sa Netherworld cult? Nanginginig ang puso ng medyo may edad na habang nagmamadaling sinabi. Kahit anong sabihin mo, dapat kang mamatay ngayon. Sa sandaling matapos magsalita si Yezuan, inatake niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. How dare you? Patayin mo siya, sigaw ng medyo may edad na lalaki. Naglabas siya ng malaking ginintuang talam at binasag ang Round Sky Fisher ni Yezuan. Sa tabi niya, mayroong 6 na eksperto na may 50% hanggang 60% ng kanilang Great Emperor Will na selyado. Gayunpaman, hindi niya nakilala ang dragon-patterned golden armor ni Yezuan. Boom! Shockwaves rolled out. Sa sandaling ito, binitawan na ni Yezuan ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi niya pinatay ang City Lord ng Tianfeng City sa ngayon. Ito ang sumunod niyang clue. Inatake ng 6 na pinakamataas na consecrators ng City Lord Mansion si Yezuan. Lahat sila ay may quasi-supreme divine weapons, ngunit napakabilis ni Yezuan para makahabol sila. Round Sky Fisher, Wolf Fang Rush. Hindi nagpakita ng awa si Yezuan. Wala pang 5 segundo, sunod-sunod na bumagsak ang 6 na consecrator ng City Lord Mansion. Natigilan ang medyo may edad na lalaki. Kinubkob ng 7 sa kanila si Yezuan, ngunit nasulyapan lang nila ang mga after images ni Yezuan.
Kahit siya ay hindi niya maabutan si Yezuan. Paano sila maglalaban? Nakakamangha ang movement technique ng taong ito. Fair na, mabilis na nagdesisyon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umatras sa City Lord Mansion. Nakolekta na ni Yezuan ang 6 na consecrators, interspecial ring at sinisingil sa City Lord Mansion. Panginoon ng lungsod ng Tianfeng, kung wala kang anumang paraan ng pagliligtas buhay, mangyaring mamatay. Sigaw ni Yezuan at nilaslas ang kanyang espada sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Masyado kang walang muwang. Blessing of Fate. Biglang lumitaw ang isang gintong token sa kaliwang kamay ng City Lord. Sa sumunod na sandali, lumakas ang kanyang lakas. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Napagtanto niya na ang purple na fate sa itaas ng ulo ng City Lord ay bahagyang lumabo. Maaaring gamitin ang fate na ito sa ganitong paraan. Nanliit ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang token sa kamay ng City Lord ay isang Earl token. Boom! Dahil sa basbas ng City Lord's fate, hinarang ng City Lord ang espada. Anong klaseng teknik ito? Parang napakalakas. Medyo naiingit si Yezuan. Naramdaman niya na ang kasalukuyang lakas ng City Lord ay maihahambing sa isang eksperto na nagselyado ng 70% ng kalooban ng kanyang Emperor. Brat, pinilit mong ubusin ang aking fate para patayin ka. This is your honor. Sumigaw ang City Lord ng Tianfeng City. Sa totoo lang, ayaw niyang ihayag ang hakbang na ito. Higit pa rito, hindi madaling pinuhin ang fate. Ang bawat bit na natupok ay kaunti pa rin. Sa makatuwid, ito ang kanyang trump card. Ganun ba? Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Pagharap sa espada ng City Lord, isang special rend lang ang kaya niyang iwaksi. Fang! Ang Wolf Fang Sword ay naalagaan lamang sa maikling panahon. Sa makatuwid, ang hakbang ni Yezuan ay natalo ng City Lord. Ang slash ng City Lord ay lumipad at damapo sa katawan ni Yezuan. Kabanata 760. Gotcha! Bagamat may malutong na tunog, ang dragon-patterned golden armor ni Yezuan ay hindi nasira. Si Yezuan ay nasugatan lamang sa impact at nakabawi sa isang kisap mata. Imposible ito. Nagulat ang Celestial Abundance City Lord. Napakalakas ng kanyang espada, paanong hindi ito makalusot sa baluti ng kalaban? Ang Quasi-Paragon Divine Weapons ay napakatigas, ngunit ang Sunflame Sacred Dynasty ay walang teknolohiya para gumawa ng armor na kasing tigas ng Quasi-Paragon Divine Weapon. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong malaki. Tinitigan ng Celestial Abundance City Lord si Yezuan at tiningnan ang mga pattern sa armor ni Yezuan. Bigla siyang may naisip at napabulalas, dragon-patterned golden armor. It's actually the ancient Saint Dynasty's Wolfang General's dragon-patterned golden armor. At least marunong ka. Gusto kong makita kung gaano katagal ang swerte mo. Si Yezuan ay malamig na sumangot, pagkatapos ay muling nag-charge. Damn it! Retreat! Alam ng Celestial Abundance City Lord kung gaano katigas ang dragon-patterned golden armor. Ito ay kilala bilang ang pinakamahirap na bagay sa ilalim ng Supreme Being Realm. Hindi ito mababasag ng mga ordinaryong laslas. Higit pa rito, hindi alam ng Celestial Abundance City Lord ang anumang fist type na martial arts at hindi niya kayang patayin si Yezuan sa pamamagitan ng dragon-patterned golden armor. Kung magpapatuloy ito, tiyak na siya ang mamamatay. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Si Yezuan ay tumakbo sa lupa. Ang kanyang bilis ay hindi mas mabagal kaysa sa Celestial Abundance City Lord. Si Yezuan, na may halos walang limitasyong dami ng chi, ay walang kabuluhang inatake ang figure sa kalangitan. Firmament Fisher, Wolfang Rush. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay napakabilis at tumpak. Ang Celestial Abundance City Lord ay hindi nakaiwas at magagamit lamang ang kanyang swerte para ipagtanggol. Lila, Asul, Cyan. Sa loob lamang ng 1 minuto, ang swerte sa itaas ng ulo ng Celestial Abundance City Lord ay nahulog sa Cyan, at malapit na itong maubos. Hindi ordinaryong swerte ang kanyang swerte. Ito ay pino, at tanging pinong swerte lamang ang maaaring gamitin upang suportahan siya sa labanan. Haha, parang naubos mo lahat ng trompeta mo. Mamatay ka. Tumawa si Yezuan. Tinansya niya na ang kabilang partido ay maaaring hamarang ng 3 higit pang mga pag-atake bago ang kanyang kapalaran ay maubos.
Damn it, bastard, huwag mo akong pilitin. Sumigaw ang City Lord of Heavenly Abundant City. So what if I force you? May trump card ka pa ba? Ngumisi si Yezuan. Dahil gusto mong mamatay, kaya huwag mo akong sisihin. Ang Heavenly Abundant City Lord ay umungal ng malakas. Sa katunayan, hindi niya gusto ang dragon patterned golden armor. Kapag nakuha niya ito, kailangan niyang ibigay ito sa Sunflame Sacred Dynasty. Kung gusto niyang patayin si Yezuan, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga. Ang pagpapala ng Providence ay hindi ang kanyang tunay na trump card. Pagkatapos magdesisyon, kumuha siya ng puting bato at isinaaktibo ito gamit ang kanyang True Chi. Hindi nagtagal, may lumitaw na ilusyon sa tabi niya. Isa itong matanda. Tianfeng, bakit mo ako tinawag? Sabi ng matanda, Lolo, iligtas mo ako. Ang Heavenly Opulent City Lord ay nagmamadaling sumigaw. Tumigil si Yezuan sa kanyang mga hakbang. Hindi niya maintindihan kung paano lumitaw ang matanda. Naubos ba niya ang batong iyon? Nang marinig ito ng matanda, lumingon siya para tingnan si Yezuan at gulat na sinabi, Dragon Patterned Golden Armor. Lolo, ito ang Dragon Patterned Golden Armor. Gusto akong patayin ang taong ito sa pagtatanggol ng Dragon Patterned Golden Armor. Naubos na ang aking blessing of providence. Nagmamadaling sinabi ng Heavenly Abundant City Lord. Dragon Patterned Golden Armor. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap sa katakawan. Kasabay nito, si Yezuan ay tumingin sa kanya ng may takot. Pakiramdam niya ay hindi simple ang matanda. Sandaling nagkatinginan ang dalawa at biglang umatake. Firmament Fissure. Mahusay na habag palm. Boom! Ang Firmament Fissure ni Yezuan ay agad na nabasag ng True Chi na kamay ng matanda. Ang True Chi na kamay ay napakabilis at direktang tinakpan ang katawan ni Yezuan. Paf! Si Yezuan ay lumuwa ng isang subo ng dugo sa hindi makapaniwala. Malubhang nasugatan siya ng matanda sa isang hampas ng palad. Hindi niya kayang labanan ang matanda. Bagamat ilusyon lang yan, hindi ko kayang labanan. Fair na. Agad na ginamit ni Yezuan ang malalim na kahulugan ng ground shrink at tumakas sa lupa. Gayunpaman, naramdaman ng matanda ang kanyang aura. Anak, umalis ka na dito sa buhay mo. Ang matanda ay baliw na umatake sa isang direksyon habang si Yezuan ay umiwas sa isang napakalungkot na estado. Sa kabutihang palad, natatakpan ng lupa sa Heavenly Prison ang halos lahat ng aura. Ang matandang lalaki ay hindi palaging nakakakita kay Yezuan. Nakatakas siya sa malayo. Shes! Itinuro ng matanda ang isang direksyon at sumigaw. Agad namang humabol ang Heavenly Abundant City Lord. Hindi masyadong malayo ang projection ng matanda sa puting bola sa kamay niya kaya kailangan niyang sumunod. Sa sandaling ito, sa ilalim ng lupa, si Yezuan ay dumura ng dugo habang siya ay tumakas. Ang matandang ito ay isang projection lamang, ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas. Mabuti na lamang at hindi ito ang kanyang orihinal na katawan. Kung hindi, ako ay patay na. Lihim siyang natuwa. Kasabay nito, naunawaan niya na ang projection ay may limitasyon sa oras at hindi maaaring tumagal magpakailanman. Hanggat nagtago siya ng ilang sandali, ang Heavenly Abundance City Lord ay tiyak na papatayin niya. Lolo, hanggang kailan kaya ang projection mo? Habang hinahabol si Yezuan, ang Heavenly Abundance City Lord ay hindi maiwasang magtanong. Ito ang Nagel iligtas buhay na anteng-anteng na ibinigay ko sa iyo. Ito ay maaaring tumagal ng 3 minuto. Sagot ng matanda, kung gayon, kung ang taong iyon ay hindi mamatay sa loob ng 3 minuto. Nagulat ang Heavenly Abundance City Lord. Tinutulungan ko ang ikapitong prinsipe ngayon at hindi ako makakaalis. Gayunpaman, mayroon na akong eksperto sa kanyang paraan. Dahan-daang sabi ng matanda. Bagamat sinabi ng matanda, ang Heavenly Abundance City Lord ay nababalisa pa rin. Maaari bang dumating ang eksperto sa oras? Kung hindi niya magagawa, malamang na masisira ang mansion ng kanyang City Lord. Pinatay ng batang ito ang Vice City Lord at alam na niya ang tungkol sa akin. Siguradong hindi na siya mabubuhay. Nagpatuloy ang Heavenly Abundance City Lord. Bahagyang natigilan ang matanda at tumanggo, huwag kang mag-alala, papatayin ko siya sa loob ng 3 minuto. Hinabol ng dalawa si Yezuan habang nag-uusap. Si Yezuan ay paminsan-minsan ay tinatamaan ng matanda, ngunit ang kanyang mga sugat ay mabilis na pinagaling ng puno ng buhay.
Hanggat hindi siya natama ng 2 beses, hindi siya magkakaroon ng malaking problema. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Ang pagtugis ng matanda ay nagpahirap kay Yezuan. Solemn na ang mukha ni Yezuan habang kinakalkula niya ang oras sa kanyang puso. Maayos naman noong una, ngunit habang lumilipas ang panahon, pakiramdam niya ay humihina na ang mga atake ng matanda. Sa sandaling ito, 2 minuto na ang lumipas. 1 minuto na lang ang natitira. I don't think we can kill him. Let's go in that direction. Sabi ng matanda sa mahinang boses na may habag. Kung nakuha niya ang dragon pattern golden armor, ibibigay niya ito sa kanyang amo, ang 7th Prince. Sa oras na iyon, ang pagkakataon ng 7th Prince na manalo sa posisyon ng Crown Prince ay tataas ng hindi bababa sa 30%. Ang Crown Prince ang susunod na emperador ng Sunflame Sacred Dynasty. Sa makatuwid, ang mga prinsipe ng Sunflame Sacred Dynasty ay nakikipaglaban ng hayagan at palihim, na bumubuo ng maraming paksayon. Damn it! Nagmura ang Heavenly Abundance City Lord at pagkatapos ay lumipad sa direksyon na itinuro ng matanda. Sumunod ang matanda habang umaatake sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa upang makita kung sumunod si Yezuan. Ang mga pag-atake ay papalayo ng palayo. Panipi, si Yezuan, na nagtatago sa ilalim ng lupa, ay biglang nagtaas ng kilay. Tila sumuko na ang matanda sa paghabol sa kanya. Dahil iyon ang kaso, papatayin niya ang kanyang paraan pabalik.